Sarap no. Yan. Hello and good day. Ang aking ibabahagi sa inyo ay isang klaseng black chicken. Exotic na chicken. Sahugan natin yan ng dried mushroom, shiitake mushroom. Paano natin gawin ang simplihang pamamaraan na naman ng pagluluto ng itim na manok na ito. Ayan, meron ako diyang pinapakulo ang tubig. Hugas-kulo natin yung karne ng manok natin. Kumukulo na. Pagkulo balik, enough na. And next steps na naman ang ating gagawin. Black chicken ang ating recipe gustong ibahagi sa inyo sa araw na ito. Yan, okay na yan. Hugasan na ulit natin. Ala, iniwan ko kayo dyan. Yan, nilagyan na natin ng mainit na tubig. Madali lang yan. Ilang piraso ang ating black chicken na ito? Hello! Paa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. 7, 8, 9. Mas mahal ang black chicken compare sa ordinary chicken. Mas malasa nga din naman. Na-count niyo ba kung ilan yon? Nakalimutan ko. Sa mushroom natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces na mushroom. Yes! Sabaw ang ating lulutuin dahil sa madaming tubig ang ating nilagay. Pakuluan natin dyan hanggang sa makuha natin ang tamang lasa at lambot ng ating manok at dried shiitake mushroom. Balikan ko kayo pag ready to add on ang kanyang mga pampalasa. So, stay tuned pa rin kayo dyan. Hanggang sa matapos nating maluto at gaano kasimple at kasarap tingnan ang ating niluluto. Aside sa manok na ating pinapakuluan at sasabaw, gagawa rin tayo ng piniritong isda at gulay na mayroong bulaklak. So, 3 lang ang ating lulutuin. Simplihang at madali ang recipe for today. Meron pa pala tayong itlog. So, ano ang ating gagawin sa 6 ay 5 pirasong itlog na yan. Itlog, isda, gulay, manok na sabaw. Yan lang. At nandito na tayo guys sa ating nalagyan na natin ng pampalasa. Bango. So, yan. Ready na yan, pero hayaan muna natin siyang kumulo-kulo dyan dahil gagawa tayo ng next recipe natin. Unahin natin ang ating 5 pirasong itlog.
ano ang isahog natin dyan para lalong sumarap. The same color ng kanyang outer layer, pero magkaiba ang kanilang laman, kulay. Yan, 5 peraso. Lagyan natin yan ng maraming spring onion. Salt at MSG. Easy lang pero lalong pinasarap. Simple lang. Ready to fried. Init ng ating kawali, maglagay tayo ng cooking oil. Fried eggs. Lagyan natin ng konting black pepper. Para lalong sumarap. Easy lang. Paano mo lutuin ang iyong itlog? Sa atin, simple lang. Next, sa itlog natin, meron tayong isda. Lagyan natin ng iwas dikit flour. Tapioca starch. Iwas dikit nga yan. Hindi natin na post. Nandiyan na lang kayo. Mabilis lang rin yan. Pwede na natin balik pa rin. Diba? Oh, perfect ah. Pa-dry lang natin and then okay na yan. Pag hindi na dumikit, pwede na. Ayan, okay na yan. Ready to serve na. Dahil malapad, sa malapad din nating pinggan, i-serve. Ayan. Oh, perfect na. Kasyang-kasya. Sa pinanggalingan ng ating kawali, i-fried natin dyan ang ating isda. Huwag na nating hugasan. Nagpa-fried tayo ng isda. Lagyan natin ng mantika.
Hinati natin kasi mahaba. Isda. Para naman sa ating ito. Take note na. Ayuyo. Ano na ang lagay? Pwede na ba mabaliktad? Oh, nag-stick together. Siguro okay na. Oh, perfect. Hindi na kasi ganyan-dikit. And okay na ito, guys. Ayan. Perfect na natin na-fry. So, hindi ko man kayo nasabay sa vegetables natin, pero ginisang vegetables lang yan ang ating ginawa. So, ayan na. Naluto na natin. Ginisang vegetables, fried fish, fried eggs, and check out natin dito yung ating chicken and mushroom soup na napaka creamy. Milky na ng kanyang sabaw. Pinakuluan natin yan na napaka haba, 2 oras siguro. Sarap no. Yan. Thank you guys for joining me sa aking pamamaraan ng pagluluto. And ito na ang ating kabuuang niluto. God bless and thank you again. Ayan na. Easy lang, pero nagkaroon na tayo ng set of meal. Meron tayong vegetable soup, karne ng manok, itlog, and fried fish. Bye-bye and thank you again for watching.